Nananatili pa rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na most trusted na opisyal ng gobyerno sa ikalawang bahagi ng taon, batay na rin sa isang survey. At para sa ilan nating kababayan, hindi na yan nakapagtataka dahil na rin sa mga naipatupad na mga programa ng kanyang administrasyon na malaking bagay para mapagaang ang pamumuhay ng mga Pilipino. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. 2 linggong hindi nakapamasada ang asawa ni Lola Juanita. 1 week po siya nagkasakit, 1 week po siya nang hindi nakapag-tricycle gawa nung binabaha po kami dyan sa tulay ng Pael. Limas na ang budget nila, kaya si Lola Juanita pumila sa alok na 20 pesos na bigas sa Kadiwa Store sa Quezon City na ibinibenta sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Halimbawa, magkano ba yung bilhin niyo sa palengke, magkano yung bilhin niyo? Kunwari, 50 pesos na, di 30 pesos bawat kilo ang matitipid ko. Yung 30 pesos na yung pwede pandagdag sa pangulam. Bukod sa pinalawig na benteng bigas, meron na program ni Pangulong Marcos ngayong taon. Naisakatuparan din itong Hunyo ang Family Pass sa mga tren. Maaring makasakay ng MRT at LRT ang 4 na pasahero, pero isa lang ang bayad. Nilagyan din ng 50% diskwento ang mga estudyante, nakatatanda at may kapansanan. Malaking tulong yan para kay Alona na madalas gumamit ng tren sa trabaho at may kapatid na pinag-aaral. Malaking tipid siya. Bakit? Kasi po sa hirap ng buhay ngayon, approve naman po, lalo na sa mga taong hindi kaya yung pamasahe. Murang bigas at libreng sakay. Pagtugon sa kakulangan ng kuryente sa Siquijor at kawalan ng supply ng tubig sa Bulacan. Idagdag pa ang mabilis na pagresponde sa sakuna at pagtulong sa mga mahirap na pamilya. Ilan lamang daw yan sa mga rason kung bakit good job ang Pangulo kay Rosel na benepisyaryo ng 4Ps. Dahil sa pangtawid yan, nakakatulong sa mga anak ko, pag-aaral ko. Gaya ng pang-araw-araw nila, baon, pangkain nila sa pang-araw-araw, hindi mo mapababayaan. Okay naman siyang magiging Pangulo. Batay sa pinakabagong tugon ng masa nationwide survey ngayong ikalawang quarter ng 2025, umarangkada ang performance rating ni Pangulong Marcos. Mula sa 59% noong Abril, sumipa ito sa 62% ngayong Hulyo. Habang ang kanyang trust ratings lumobo sa 64%. Dahil dyan, naungusan ni Pangulong Marcos ang iba pang matataas sa opisyal ng pamahalaan sa parehong trust at performance ratings. Ayon sa Okta Research, ang pag-usad ng ratings ng presidente ay refleksyon na mayorya pa rin ng mga Pilipino ang sumusuporta sa presidente. Pero una nang sinabi ng Malacanang na anuman ang trust at performance ratings ni Pangulong Marcos, wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.